Chapter 4. Kung maganda na ang labas ng gusali na pag-aari ni Dennis Serrano, lalong nakakalula ang loob niyon. Elegante ang lahat ng bagay kahit ang mga walang kamalay-malay na mga nakadisplay na halaman. Sa private office ni Dennis, nagtungo sina Rinoa at Georgie. Doon daw makikipagkita si Sofia kay Georgie upang pag-usapan ang tungkol sa wedding gown nito. Mula sa kinauupuan ay tahimik lang na pinagmamasdan ni Rinoa ang nag-uusap na sina Sofia at Georgie. Pati na rin si Dennis na tila inip na. Napapabilis na kasi ang paglipat nito ng mga pahina ng bridal magazine na dala ni Georgie. You know what, Han? Maya-maya ay sabi nito nang ibaba ang babasahin. Lahat ng nandito ay babagay sa'yo. Ikaw na lang ang bahalang pumili kung ano ang gusto mo. At habang pumipili ka ay magbibigay lang ako ng surprise inspection sa mga tauhan ko. Akala ko ba kaya mo ako pinapunta rito ay para makasama mo ako? Tapos ngayon iiwan mo rin ako. Sabi ko nga, dito lang ako. Pinigil niyang matawa. Masyadong mataas ang tingin ng mga tao sa mga billionaire boys. Pero kung halimbawa si Dennis ng mga iyon, ibig sabihin ay tiklop naman pala mga ito sa kanya-kanyang kasintahan o asawa. Nakakaloka talaga minsan kapag nagbiro ang tadhana. And speaking of the billionaire boys, she also noticed something common about them. They were probably the most good-looking men who ever graced Philippine soil. Kaya hindi na nakakapagtaka na ganoon na lang kung pagkaguluhan ng halos lahat ng kababaihan sa bansa ang mga ito. Pinagmasdan niya si Georgie. Parang kitikiti lang ito kapag kumikilos kapag may nakikitang gwapong lalaki. Subalit kapag trabaho na ang pinag-uusapan ay professional itong makiharap. Gaya na lang ngayon. Aakalain ni Numa na matino talaga ito. Maganda itong napili mo, Miss Feliciano. Wika nito sa bride-to-be. Strapless satin white gown will be perfect for you. Hindi na rin natin gaanong lalagyan ng design para mas ma-emphasize ang beauty mo. And well, add a 15-meter veil. You would look stunning when I'm finished with you. As for you, Mr. Gorgeous Gray Eyes. I'll be fine, thanks. Sansala ni Dennis. Si ganda na lang ang asikasuhin mo ng husto. Dennis? Isang gwapo at mestizuhing lalaki ang sumungaw sa pintuan ng opisina. I need to talk to you. May mga bisita si Ganda Zek, ani ni Dennis. Tila noon lang sila napansin ng bagong dating. Ang unang tiningnan nito ay si Georgie na nakatunganga rito. Agad namang kumunot ang noon nito nang balingan siya. What are you doing here? Tanong nito. Visiting you. This isn't my building. Nandito ka na rin naman kaya... Nginitian niya ito. Hello, pinsan. Magpinsan kayo? Tanong ni Sofia. May kalahi ka pa pala sa mundo, pare. Ani ni Dennis. Hinalikan nito sa pisngi si Sofia. Sinadya pa ako rito ni Zek kaya importante siguro talaga ang pag-uusapan namin. Doon muna kami sa conference room, Ganda. I'll see you later. Paalam nito sa kasintahan. Okay, wika ni Sofia. Tapusin na natin ito. Baling nito sa kanila nang makalabas sina Zek at Dennis. Next month na ang kasal namin ni Dennis at natataranta na talaga ako. Next month? Binalingan niya si Georgie. Kaya mo bang tapusin ang wedding gown ng isang buwan lang, Geronimo? Kagat nito ang kuko nito. Kabisado niya ito. Pati mannerisms nito. Isa lang ang ibig sabihin ng ginagawa nito. Kinakabahan ito. Pasensya na Miss Feliciano. Kahit siguro gahasain pa ako ngayon ni Mr. Sec Marquez, hindi ko talaga makakayang tapusin ang isang wedding gown sa loob ng isang buwan. Hindi mo kaya? Paano na yan? Halata ang panghihinayang at pag-aalala sa boses na Sofia. Sinabi ko na kasi kay Dennis na sa susunod na taon na lang kami magpakasal. Ayaw naman niyang pumayag. Ayan tuloy. Nagkaloko-loko na ang schedule.
tiyak mahihirapan na rin akong makakita ng iba pang designer na makakayang gumawa. Excuse me, Miss Feliciano? Singit niya. Kung ganyang nagmamadali ka, ang pinakamagandang gawin ay kumuha na lang ng ready-made gown. May ready-made gowns ka ba? Tanong nito kay Georgie. Sa iyo ko na rin kukunin ang gowns para sa mga bridesmaids ko. I have. Mabilis na sagot ni Georgie. It's settled then. Humugot ito ng malalim na hininga. Salamat naman at tapos na rin ang isa sa mga problema ko. Ilan ba ang entourage mo, Miss Feliciano? Entourage? Naku, hindi ko pa napag-iisipan yan. Teka lang. Saglit na tila nag-isip ito. Gusto kong may partner lahat ang miyembro ng BBC. So, ibig sabihin ay okay na sina Danky, Atasha at Pam. Si Sek lang ang nakikita kong bagay kay Karina. But she's my wedding coordinator, so she probably wouldn't agree with that. Ikaw na lang rin, Noah. Pinsan mo naman si Sek, di ba? She will, sang-ayon ni Georgie para sa kanya. Di ba, sister? Pagkatapos ay nilapit nito ang bibig sa kanyang tainga para bulungan siya. Minsan lang akong humiling sa'yo, sister. Pagbigyan mo na ako. Ngayon ko lang makikita ng buong buo ang mga fafa kong bilyonaryo. Sige na ha, please. Oo nga, minsan lang humiling ito. Minsan lang humiling pero kagagahan pa rin ang gusto. Pero ngayon lang naman tayo nagkita, Miss Feliciano. Katwira niya. Call me Sophia and you're in. I'm just going to call up my wedding coordinator. She took out her cell phone. Hello, Karina. This is Sophia. Ibang klase rin ang babaeng ito sa loob-loob niya. Kapag may naisip na gawin ay nakatutok lang ang atensyon doon. Mukhang kahit ang wedding coordinator nito ay walang magagawa kapag may sinabi itong gustong gawin para sa sariling kasal. What? Umurong yung dapat na florist mo? So ibig sabihin ay maghahanap ka na naman ngayon? Okay, I'll just call you up later for the updates. Bye. Narinig kong nag-back out ang florist sa kasal mo, Miss Feliciano. Biruin mo nga naman. Bumuntot lang siya sa kaibigan niya. Heto at magkakakliyente pa yata siya. Hindi mo kasi na itatanong. May flower business ang pamilya ko. Kung gusto mo, ako na lang ang aako sa iniwang posisyon ng florist ng wedding coordinator mo para hindi kayo masyadong mag-alala. Pero isa ka sa mga bridesmaids ko. Wala namang magiging problema roon dahil may mga assistants ako. Isa pa, kailangan din kasi namin ng ganitong publicity para makilala ang aming bagong bubuksang flower shops. Saglit lang din itong tila nagdalawang isip bago ibinigay sa kanya ang address at numero ng telepono ng wedding coordinator nito. Kayong dalawa na lang ang mag-usap ni Karina. Anito, she'll be good to work with you. And oh Georgie, you're invited to my wedding too. Naghahanda na sa pag-alis si Rinoa. Kailangan kasi niyang ma-inspeksyon ng araw na iyon ang isang flower shop na magkakaroon ng grand opening bukas. Mabuti na iyong nasa ayos ang lahat para maiwasan na ang problema. Nagkasundo na sila ni Karina na siya na ang magsusupply ng mga bulaklak para sa kasal ni Sofia at Dennis. Speaking of Karina, hanggang nang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nasaksihan niyang nagdaang araw sa kanyang shop. Hindi niya makalimutan ang nakita niyang attentiveness ng pinsang si Sek sa dalagang wedding coordinator na kasama nitong dumating sa shop niya. Her impossible cousin was in love. Pagkatapos batiin ang kanyang mga magulang ay nagmamadali na siyang lumabas. Kagaya ng dati ay huminto siya nang makalabas ng gate. Hinagilap niya sa kanyang bag ang cellphone niya para tawagan ang suki niyang transportation services para magpadala ng taxi sa bahay nila. Ngunit nahinto siya sa gagawin ng may humintong makintab na itim na Porsche sa harap niya. It was just like Lantis' car. Good morning! Napatingin siya sa nagsalita. Ang gwapong mukha ni Lantis ang sumungaw mula sa salamin ng sasakyan. Ang aga mo yatang maglaboy. Hindi naman, may pinuntahan lang akong kaibigang malapit dito. Nakita kita kaya nilapitan na kita.
She didn't know why but she felt as if she was excited to see him. Parang lumulukso ang puso niya ng mga sandaling iyon habang pinagmamasdan ang gwapong mukha nito. Sakay na. San ba ang daan mo? Basta ihahatid kita. Ito na mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse nito. Come on, Rinoa. Nang nasa loob na siya ng kotse nito ay hindi naman niya pinansin ang magandang interior ng sasakyan. Naging abala kasi siya sa pagpapakalma sa tila naghuhumerentadong puso niya. Kailan ka pa dumating? Tanong niya rito nang medyo makalma niya ang sarili. Kahapon. Wala na itong sinabi pa kaya nahalata niyang hindi na ito gaya noong huling nakausap niya ito. He wasn't that talkative and his eyes didn't shine like they used to be. Nang tumunog ang cellphone nito ay hindi nito pinansin iyon, ay doon lang niya napatunayan na may problema nga ito. Patuloy sa pagtunog ang cellphone nito kaya nagpa siya siyang sagutin na iyon. Hello? Aha? Okay, bye. Sino yon? Wrong number. Pinatay niya ang cellphone. May problema ka ba, Lantis? Bakit mo naman naisip na may problema ako? Hindi ka na kasi madalas ngumiti. He smiled but it didn't reach his chinky eyes. Nang manahimik na ito pagkatapos niyon ay hinayaan na lamang ito. Tahimik sila hanggang makarating sila sa flower shop niya. Salamat sa paghatid, Lantis. Walang anuman. Sinulyapan muna niya ito bago lumabas ng kotse. At kung paanong gumaan ang pakiramdam niya kanina. Nang makita ito ay siya namang pagbigat ng pakiramdam niya ngayon nalaman niyang may problema ito. How come she was disaffected with that he was feeling? Kung tutuusin, 2 beses pa lang naman silang nagkakausap. Ngayon ang patatlo. Nagulat pa siya nang lumabas din ito ng kotse at sumunod sa kanya. In an instant, all women in the especially within the 50-mile radius started squirming at the sight of him. Natitiyak niyang ilang sandali na lang ay magkakagulo na kapag hindi pa ito umalis sa lugar na iyon. Wala ka bang ibang pupuntahan? Tanong niya. Hindi ito sumagot kaya tinalikuran na niya ito. Saka naman siya muling tinawag nito. Would you like to grab a cup of coffee first before you go to work, Rinoa? Anong nangyari sa'yo? Sa isang cafe bar sila nakarating ni Lantis. Maaga pa kaya wala pang ganoong customer sa lugar na iyon. Pabor iyon para sa kanila dahil makakapag-usap sila ng maayos. Kung magsalita ka, parang matagal na tayong magkakilala. Concerned citizen lang ako. Panggagaya niya sa isinagot din ito sa kanya noon. Ayoko nang paligoy-ligoy pa kaya sagutin mo na lang ang tanong ko. Kumusta na kayo ni Henry? Please don't say bad words. At ako ang unang nagtanong sa'yo. Nang hindi pa rin nagsalita ito ay siya na mismo ang sumagot para dito. Parang alam na kasi niya ang ipinagkakaganoon nito. Pinoproblema mo yung sinabi mong babae noon na mahal mo ano? Kahit hindi ka sumagot ay halata pa rin. Kapag ganyan kasi ang drama ng mga lalaki, iisa lang ang dahilan nila. Babae. Paano kung mali ka? Paano kung tama ako? Dinampot nito ang mug ng kape at uminom. Nakailang lagok din ito bago ito nagpasyang magsalita na. The guy she was into told me not to court her anymore. Oh, and I haven't even started courting her yet. Ow! I know. He leaned back against his chair and sighed. Sometimes, I wish I could just forget about everything. Forget about the feelings, forget about the pain, forget about her. She was amazed at how easy it was for someone like him to talk to her about his feelings at the moment, which was something men didn't usually discuss with women. Nakakataba ng puso iyon para sa kanya. Binigyan kasi niya ito ng pribilehiyong makita ang isa pang bahagi ng pagkatao nito. Nakakainggit ang babaeng minahal mo, Lantis.
Tila may pinong kirot siyang naramdaman sa kanyang puso sa kaalamang may itinatangi na ito. Kapag kuwan ay nagkibit balikat lang siya. Aminado siyang may crush nga siya rito at normal lang na magselos at magdamdam siya. Pero pasasaan ba't mawawala rin iyon kasabay ng pagkawala ng damdamin niya para dito? Bakit ganyan ka mag-isip? Maya-maya ay tanong niya rito. Alam mo, dapat ay ganito ang ipinayo mo sa akin noon. Pero dahil tapos na ang kalbaryo ko kay Henry, ako na lang magpapayo sa'yo, okay lang ba? Go ahead. You're tall, you're rich, you're a mestizo, and you're the cutest guy I've ever met. You can always find someone else. Sa unang pagkakataon ng araw na iyon ay muling nakita niya ang buhay na buhay ng ngiti nito. Nagkaroon na rin ng kakaibang kislap ang singkit na mga mata nito. You have a weird way of describing me, Rinoa, he said. At least, straight to the point. You're right. Pero hindi ko na muna siguro susundin iyon sa ngayon. Nakaka-strike to na kasi ako sa mga napipili kong babaeng mamahalin at medyo hindi nagiging maganda ang pakiramdam ko. He tapped his mug. Every time I fall for a woman, she would turn out to be in love with one of the BBC boys. The sad part is, those boys are in love with them too. What's so sad about that? Nagkataon lang na hindi talaga para sa'yo ang kahit na sino na sa dalawang babaeng una mong minahal. She sipped her coffee. You'll find someone else to love. Is that how you're coping up with your breakup with Henry? No, prangkang sagot niya. I'm totally over him. Gaya nga ng nasabi ko na noon, ayoko nang mag-aksaya pa ng oras sa taong walang pakialam sa damdamin ko. Kung hindi niya ako mahal, so be it. I don't care. Hindi siya kawalan sa akin. Ngayon naman ay napansin niyang nakamasid lang ito sa kanya. His eyes were shining and her heart started beating erratically again. This was really weird. Habang tumatagal kasi ay napapadalas na natatagpuan na lang niya ang sariling iniisip ang mga ngiti at mga mata nito. She just couldn't take her mind off him. Hindi niya alam kung magandang senyales iyon o hindi. Bakit mo ba ako tinitingnan ng ganyan? Tanong niya. Naiilang na ako sa ginagawa mong yan eh. Matagal ko nang sinasabing maganda ka. Ngayon? Naisip ko lang. He cleared his throat. Tama pala ako. Ibig mong sabihin wala ka sa sarili mo nang sabihin mong maganda ako? Nilamukos niya ang tissue paper at pabirong ibinato niya iyon. Naniniwala pa naman ako sa iyong Hapones ka. Tinamaan ito sa dibdib ngunit tumawa lang ito. He possessed the most amazing laugh she had ever heard. It was funny how she didn't notice things like that with her former boyfriend. It's good to hear you laugh, Aniya. May gagawin ka ba bukas, Lantis? Wala naman. You have any flights? Kumunot ang noon nito ngunit naka-plaster pa rin ang ngiti sa mga labi. None. Why? Are you gonna ask me out on a date? Yeah, in your dreams. Tinawanan lang nila pareho iyon. Inilabas niya mula sa bag niya ang isang imbitasyon. Opening bukas ng Alabang branch ng flower shop namin, punta ka ha? Kinuha nito iyon at saglit na binasa. Okay, I'll be there. Thank you. You mean wala akong talent fee dito? Hinablot niya ang imbitasyon at marahang inihampas sa braso nito. He took it back. Ikaw naman, nagbibiro lang ako. You better. Excited na siya. May dahilan na naman kasi upang makita ito. Rinoa? Thank you. Hindi na niya kailangan tanungin kung ano ang pinagpapasalamat nito. He was thanking her for joining him in his misery and for listening to him. Siya man ay nais magpasalamat dito. Iyon din kasi ang unang pagkakataon na naramdaman niyang kailangan ng ibang tao ang kanyang presensya.
She felt so good to be alive. Tumunog ang cellphone niya. It was a text message from one of her shop assistants. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Isinukbit niya ang bag sa balikat niya. Kita na lang tayo bukas. Ihatid na kita. Wag na. Kaya ko nang lakarin ang papunta sa shop. And you ought to be on your way to work too. Oo nga eh. Sinulya pa nito ang suot na relo saka bumaling sa kanya. Kung ganon, mag-iingat ka na lang. Ikaw rin. Sweet dreams. He! Baon niya sa kanyang pag-alis ang mataginting na halakhak nito. Pakiramdam niya ay ulap ang nilalakaran niya habang binabagtas niya ang daan patungo sa kanyang flower shop. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.